Tropical Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating latest update ngayong araw, August 23, 2023. Yung minomonitor nga po nating low pressure area ayun nga po yan sa ating European Center, ay mataas nga ang tsansa nito na maging isang bagyo at posible nga na umabot po ito hanggang typhoon category as of now na prediction ng ating European Center. Posible nga po muna aakyat yan dito sa may parte ng Taiwan at dito nga po ay by Friday morning or Thursday evening ay posible na po ito mag-intensify into tropical depression or mahinang bagyo. At kapag po yan ay naging bagyo na, possible nga po papangalanan na po yan ng bagong pag-asa DOST ng local name na si Bagyong Goring. At ito nga po ay bababa muli patungo dito sa eastern section ng Northern Luzon at posibleng mag-intensify pa hanggang typhoon category at dadaan po yan dito sa may parte ng extreme Northern Luzon. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dyan dahil nga maliit man po yung ating bagyo pero malakas nga po ito dahil possible nga po yung typhoon category niya ayon sa ating European Center. At sa ngayon nga po, yung extension ng kaulapan ng low pressure area ay nakaka-apekto po yan sa parte ng extreme Northern Luzon ng Cagayan Valley. Asahan din natin yung mga pag-ulan naman sa may parte ng Visayas, Mindanao, Bicol Region, Mimaropa, Zambales, Bataan, Quezon, Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon dahil naman po yan sa ating southwest monsoon o ng habagat. At ito nga po yung tropical depression outside para, mapapansin po natin yan. Sa ngayon nga po, sa latest prediction naman ng ating European Center, posible nga na itong papasok ng ating Philippine Area of Responsibility pero paangat siya, sa ngayon po paangat yung kanyang magiging direksyon at ito po malaki po ang diametro nitong bagyo na ito kaya antabayanan natin yung mga magiging latest update ng ating advanced weather forecast kung ano nga ba yung posible pa maging scenario niyan dahil as of now, possible po na aangat po yan dito sa may parte ng Japan, kaya papuntang China, kaya yan po ang ating imomonitor dahil malaki nga po itong isang bagyo sa susunod na linggo. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, mapapansin nga po natin yung dahan-dahan na pag-angat nitong low pressure area sa may parte ng China at posible nga ay rather ng Taiwan at posible nga dito nga may mag-i-intensify na po yan into tropical depression or mahinang bagyo. At pagdating naman ng August 25, ito ay bababa na, bahagya na po yan bababa. Muli patungo po yan dito sa ating eastern section ng Northern Luzon. So possible nga po makakaranas pa rin po tayo ng tuloy-tuloy na pag-ulan. At pagdating nga po ng August 26, nasa eastern section na po yan ng extreme Northern Luzon ulit. Ayan po, mapapansin natin yung kanyang pagbaba. At pagdating naman po ng August 27, ito po ay nasa eastern section na ng Tugigaraw. At bababa pa po yan. Mapapansin nga po natin yung paghatak niya sa ating hanging habagat. Kaiba yung pag-ingat sa ating mga kababayan dahil dire-diretso na naman po na makakaranas tayo ng malalakas na pag-ulan. Pagdating naman po ng August 28, mapapansin nga po natin yung paglakas nito. Possible nga po na umabot na siya dito ng typhoon category at yan po ay posibleng dadaan dito nga sa may parte ng extreme Northern Luzon. Kaya yan po yung babantayan natin kung saan nga yung possible na landfall scenario niya or dadaan lamang po yan ng ating coastal water. Kung mapapansin naman po natin, itong isang bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, ito naman, malaki naman po yung kanyang diametro. Kaya dito nga po mapapansin natin, imo-monitor natin yung kanyang posibleng magiging dadaanan. Dahil ito nga si posibleng Goring ay dediretso yan sa may parte ng China at itong isang malaking bagyo na nandito nga sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay hahatakin din po nito yung ating hanging habagat. Pagdating naman ng August 31, aangat nga po yan ng bahagya pa at dito possible din po siya umabot ng severe tropical storm. At pagdating naman ng September 1,
aangat yan sa may parte ng Japan at posible nga na umabot din po siya ng typhoon category. Dito naman po mapapansin natin yung malakas na habagat na magdudulot ng matinding pagulan sa western section ng ating bansa at ilang bahagi pa ng ating bansa. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan dahil nga posibleng makakaranas na naman po tayo ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Inuulit natin yung ating advanced weather forecast is advanced prediction lamang po ito ng ating European Center. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po ito. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin kung ano nga ba yung magiging senaryo nitong dalawang posibleng bagyo na makakapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.